mabigyan niya tayo ng quotation kung magkano po aabutin. Yung kawit po yung ilalagay ng bubong, dapat po may slope, hindi po pwede. Panahon na 3 buwan, rin pala yung yung adhesive na gagamitin diyan. Yung pong adhesive na gagamitin sa pang swimming pool na adhesive, yun po yung gagamitin, lalagyan pa namin ng support yan. So yung start po namin to January, February, March, April, May, June, 6 months. Good morning. And mga boss, meron lang po tayong asikasuing mahalagang papeles. Ayan, madala ko yung aking mga requirements sa isang ahensya ng gobyerno. Pumunta po ako ng San Fernando. Kasama ko si yung kababata ko, si Kapitan dito sa aming barrios sa kabila. So yun, ayusin ko lang to pagka maaga po tayo natapos. So, baka update tayo sa San Fernando project, yan dun sa Modern Bahay Kubo. Habang ayusin ko, sana maaga po kami matapos sa paglakad nitong mahalagang papeles. So yun, let's go, alis na tayo para maaga po tayong makatapos. Ito yung ating mga requirements. Ayan, nandito na po kami ni kasama ko pala si Kapitan. Nandito tayo sa Campo Libas. Campo Libas. Saan tayo parking cap? Nagdapalan yung opisina ng mga alas din pa rin Campo Libas. Ngayon pa milubgin. Malwal siya ba? Ngayon pa lang ako nakapasok dito. Yun na. So ayan mga boss, ginabi po kami. Hindi natapos na maaga. Ang daming requirements na kailangan pasa. So mag-alas 5 na nung natapos. Ayan. So bukas na lang po natin continue yung vlog for today. Kita tayo bukas. The next day. Ayan na mga boss, nandito na po tayo dito sa San Fernando, Pampanga. Ito na yung steel frame, modern bahay kubo na napakalaki. Ayun, no? Ang laki. Ayun, magandang po yan. Halos sa computation ko dito nasa 60 square meter yata kung hindi ko nagkakamali. Ayan, marami siyang din. Tapos ngayon po i-layout namin yung pinaka slope ng bubong para maano na rin nila, magawa na rin nila. Ayan. Grabe. Hindi ko expected na ganito yung tsura niya pagka na yung structure. Yung kanyang balangkas. Yan, bakal po lahat yan. Mas maganda sana mauna yung bubong bago mag drywall para po kahit na umulan, so makakagawa sila dito kahit bumuhos yung ulan. So pinapauna ko yung bubong ibalangkas para ma-ocular din nung maglalagay ng pawid para makita niya, and then mabigyan niya tayo ng quotation kung magkano po aabutin yung bubong. Pinatitrim ko itong mangga para ma-layout namin mabuti, makita namin yung kanyang slope. Pagpawid po yung ilalagay ng bubong, dapat po may slope, hindi po pwede yung ganyan lang yung slope. At least dapat medyo talagang may slope siya para sure na hindi siya tutulo. Yun, parang ganon, hindi po pwedeng ganon. Dapat siya malakas yung or mataas yung slope niya. Nino? Ayan na mga boss, pinabuhusan ko po yung kanyang poste. Nakaangat ng 1 foot sa flooring para po maiwasang
kalawangin. And then pipinturahan po namin ng ano yan, ng epoxy primer. Ayan, lahat po yung mga poste na yan na nakaangat siya. Ayan. Ayan siya, laki niya. Bali magiging hagdanan niya, dito po yung hagdanan. Diyan yung hagdanan, and then ito na yung pinaka-veranda. Tapos yun nga, tulad ng kubo sa farm, meron po siyang ano dito, upuan na naka-overhang na ganun. Upuan dyan. Ang laki niya, ang ganda po to. Ito yung kwarto, CR, kwarto, pinaka sala. Tapos ito yung kanyang dirty kitchen. Ayan, ang ganda, may poste para na isa. Tapos yung dirty kitchen na po yun, 8 feet din yata ito, kung hindi ko nagkakamali, 8 feet or 2.4. And tapos nagpapagawa ng CR si ate dun sa labas, dun sa ano, dun sa sulok dun, para if ever na may mga guests, so meron pang isang CR dun. Tapos schedule din po pala yung ano dito, yung treatment or soil poisoning lahat. Itong perimeter fence ano po to, i-treat sa anay. So i-schedule po namin yun. Ayan, gagawa kami ng ano dito, layout sa kanyang slope para makuha natin ng actual yung kanyang magandang slope. Ayan ang tatag niya. Ito, yung side nito, PSM board po na 12mm, saka itong CR. And then yung walling ng CR, 12mm din na PSM board, dahil ilalagyan po namin ng tiles. Dapat po matatag yung wall niyan, matibay yung wall, dahil i-apply ng or installan ng tiles yung wall and floor tiles and wall tiles. Tapos PSM board, waterproofing para hindi siya mag-leak or tumagas. So, yun, okay na. Ayan, yung CR niya 1.5 by 2.4 yata ito, kung hindi ako nagkakamali yung sukat niya. Ayan, testing natin sa 2.5 yung kanyang pinaka-slope. Tingnan natin kung maganda na yung slope niya sa 2.5. Palagay ko parang okay na. 2.4 po kasi yung height nito, from floor finish to top of beam. Top of beam taas po nito. Tapos yung lawak niya halos nasa 6 meters po yan. So kung 2.5, so tingnan natin, mas maganda sa actual. Ayan, mukhang okay na po yung ano, 2.5 na ano, slope. Halos nasa ano na siya, 45 degree. Alam mo ng 45 degree eskwala kami. Yung ano eskwala daw, kung na ilang degree yan. Parang nasa 45 degree na yan. Oh. No. Ayan. Ano lang po yan, sample lang po yan, 2x2 lang yan. Pero yung kanyang pinaka frame isa 2x4. 2x4 po yung magiging frame niyan, para lang makita yung kanyang slope. Ayan, okay na to. Para sa 45, maganda na po yung slope niyan. Yung pawid po kasi mas masinsin yung lagay, mas maganda. At least mga 2 inches lang yung pagitan ng pawid. Tapos yun nga, tulad ng sabi ko, tulad ng request or sabi nung professional sa mga pawid, kailangan matibong. Dahil pagka hindi matibong, tutulo po yun. Tutulo lang. Ayan, okay na yan, no? Ayan po siya.
Okay yan, okay yan. 2.5. 2.5 sentro. Ayan mga boss, okay na. So ito na yung pinaka-stop niya. Ayan, taas niya oh. Okay na yung layout namin. So alam na nila. Ayan. Right. 8:30 ang schedule ko po sa Nissan. Dito lang naman, malapit na lang po dito. Siguro may alis tayo mga 8:15. Artid tayo doon. Siguro mga 5 minutes lang nandun na ako. At least maaga po tayo. Para maaga rin na makatapos. And then pagkatapos doon, diretso po ako ng Olongapo. Maganda po sa ano to, kung visible siya if wala to. Kasi pagka po nagkabubong to, hindi po siya kita dito. Nakakoberan po niya itong ano na to, itong tree house na to, saka itong garahe. Nakakoberan siya. Pero sa palagay ko, mas tatamaan po itong garahe na to. Dito yung aming bubong, so hanggang doon. So tatama po siya rito. Malamang matatanggal to or ma-adjust ang bubong nitong garahe. Tatamaan siya. Saka to, yan natin kung iyan natin sa may-ari na tanggalin na tong bubong nitong ano na to, bubong nitong tree house na to, dahil lalo po siya sa gabal. Hindi visible yung kubo. Maganda sana kung open siya rito, so talagang kitang kita po yung kubo. Ayan. Dito, you know, kung nandito ka, wala, hindi po talaga hindi mapapansin. Maganda sana kung wala to. So kahit yung mangga nandyan, okay lang. Kita po yung ano, yung pinaka palangkas ng kubo. Ayan na siya, ayan, halos nasa 45 degree yung kanyang slope. Ayan na, Nissan na po tayo. Ito yung Nissan Pampanga. Ayan mga boss, nandito tayo. So maghihintay lang tayo hanggang alas 11. Tapos balik po tayo sa Nissan. Ayan na mga boss, nandito na po tayo sa Olongapo. Alas 12 na nung matapos po itong sasakyan. So ayan, Olongapo project update po tayo dito. Buti yan, umaraw na. Silipin po natin yung project dito. Turn left onto Rizal. Ulan. Ayan na mga boss, ito po yung project update dito sa Olongapo. Ito po yung project na medyo critical dahil sa laging ulan. Tulad ngayon, ayan, umulan na naman po kanina lang. So yung lagay dito, hindi sila makapagtrabaho ng mabuti dahil sa ulan, wala pa pong bubong. So hindi naman sila makapag-welding pagka umulan syempre. Ayan, halos naka-framing naman na pero hindi pa siya kompleto. Wala pa siyang sinepa, fascia, and then hindi pa napinturahan yung ibang parte. So ano na po itong project na to, delay na.
In-start po namin to April, May, June, July. So halos 3 months na po to. 3 months dapat sa ganito kalaking bahay mga boss. Nasa finishing na yan. Palitada na sa labas. And then nagsisiling na. So napakahaba ng delay nito. Siguro sa ganitong sitwasyon na lagay nitong bahay na to, sa tansya ko mga 2 buwan lang to. Halos siguro 1 month na pong delay to kung tutuusin sa kanyang accomplishment or sa kanyang sitwasyon ngayon. And nagpa-plastering naman po sila. Tapos pagka yan umaaraw, may gumagawa ng bubong. Pero more on umuulan po rito. Umuulan dito sa Olongapo palagi. Delay na itong project na to. Nagkalumot na yung CHB. Lagi pong basa. Ayan, delay ang project na to. Ayan po, wala pa siyang ano dito, sinepa. Wow. Oh, yes, see. Maricel. Ayun o, buti totoong dito mga boss, ano po siya, healthy. Yung sa labaw na isa, si Lulu, parang nagkasakit. Dadaan po tayo ngayon doon. So ayan, iwan na po natin sila dito. Medyo ano dito sa project na to. Ano po tayo, delay. Ayan na, nandito naman po tayo dito naman po sa Lubao. Pauwi. Ayan na, Lubao project naman po tayo. So dito naman po, maganda naman po yung progress ng trabaho dito. Gawa ng wala silang problema dito sa pag-umulan. Marami silang activity na pwedeng gawin niya sa loob. Ayan. So dito sa may exterior na to, so baka sa Monday pwede na rin start yung ano dito, yung pag-install ng bato. Meron na po tayong ready ko na rin pala yung yung adhesive na gagamitin diyan. Yung pong adhesive na gagamitin dito is hindi po yung ordinary adhesive, yung heavy duty. Yan, yung pong gagamitin namin sa pang swimming pool na adhesive, yun po yung gagamitin namin dito para mas makapit. And then pagka nakakapit na siya, lalagyan pa po namin ng support na na bolt. Ito, medyo po ito, mabigat to. Kailangan talagang pagka na-install to, ayan, tulad dito mga to, so kailangan talagang kapit na kapit. Tapos milak naman po sa gilid yan, mayroon siyang grout sa gilid. So pagka nagdikit-dikit na yan, matibay naman po yan, hindi naman po babagsak yan. Ayan, yun nga, lalagyan pa namin ng support yan para safety, hindi siya bumagsak. Ayan. So update tayo dito. Ayan, baka makapag-layout na rin sila ng tiles dito sa ibaba. Ayan, nililinis na yung mga debris. Tapos pwede na rin tanggalin itong scaffolding na to. Ayan, PVC panel na, ang ganda na. Wow. Ayan, ito ini-start po namin to January, February, March, April, May, June, 6 months. So siguro sa tansya ko po rito sa project nito, more or less mga 8 months. So meron pa tayong 2 months na natitira. Dalawang buwan. Maliban na lang kung wala pong ipapa-add si client or si owner dito. So conforme din po sa mga i-additional pa nila sa kontrata. Yan. Yung malinis na, lalo na pagkatalis na to. Yung mga bintana, so yung mga bintana mga boss, pag-usapan pa namin ni owner kung UPVC ba or aluminum. Sa price kakatalo yan.
Yung UPVC, syempre yung pag UPVC medyo pricey. So pag-usapan po namin ni owner. Sa contract po kasi dito, ang finish nito is standard finish lang. So pagka in-upgrade nila or change order, gusto nila ng UPVC, so meron po silang additional or change order sa materials na gagamitin. For example, dito sa ceiling, so sa ceiling sa ano ko, yung ceiling ito is ano lang, plain lang, wala pong PVC. Pero yun nga, i-check ko sa kontrata kung walang change order doon. Yan. Yan na. Tapos mga ilaw-ilaw na lang yan sa kabintana na. So final color, primer pa lang po ito. Finish. Yung mga pintuan halos na prepare na po yan. Matagal lang yung pagpiprepare. Pagka pinarnisan na to, lalo na pagka ano lang, natural lang, mas mabilis yung paggawa. Matagal lang yung pagpiprepare. Ayan, tulad nyo, no? Talagang nililiha po mabuti yan. Kailangan makinis na makinis. Yan naman. Wala pa may ubos na gamit mo, pare? Daliri mo. Butas na. Butas na. 16 pieces po ito. 16 pieces. Ilan pa, pare, yan? Ilan pa yan? Tatlo na lang yan. Baka sa linggo dito na si Denden para makatulong mo. Tapos na rin po yung ginagawa namin sa Bulacan. Sa Monday makakatulong siya rito. 60 by 60. Yeah, random design, white. Okay, yung CR para po siyang kwarto. Walang kawala. 2 meters ang ano po nito. Size nito. Aba. Walang kawala to. Yung ano, railing, tapos yung wood planks po rito, tulad ng sabi ko, okay na po yung ready na yung wood planks dito. Baka ipadadala ko na rin dito yun para andito na yung materials dito sa hagdanan. Six months, tapos yung sa Olonga po 3 months, pero delay tayo doon. Yung trabaho halos parang 2 months pa lang. 2 months yung gawa, halos 1 month. 1 month, parang 1 month siyang delay. Gawa ng palagi ang ulan, hindi makapagtrabaho mabuti yung mga tropa doon. So talagang ganyan po sa construction, talagang sama lahat yung ganong bagay. So ayan, malinis na. Bukas pwede na po silang mag-layout ng ano dito, tiles. Papabaklas ko na tong scaffold dito. Ayan yung mga masipag na mga mister, mga boss. Tapos nila pong magtrabaho, maglalaba. Ate, ang gamit mo sabon, mister? Mr. Clean. Yun nyo, Tide. Ayan, buhay construction mga boss, talagang ganyan. Pagka po marami na yung pantrabahong damit, so kailangan labhan para bukas merong susot or the other day kung hindi man matutuyo. Surf pala yung sabon mo eh. Yan, lagyan mo ng Downy.
Ayan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung vlog natin for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.